Wala po akong kaalam-alam kung anong ibig sabihin ng Tres Mundo noon. Pero nung nag-ask po ako ng friendship sa Facebook, ay pinaliwanag sa akin kung ano ang Tres Mundo. Dahil nga po ang tingero din ako noon, hindi ako nagdalawang isip natanggapin dahil sabi ko wala namang mawawala sa akin. Mapalad po kayo dahil nakikita niyo ang mahal na Agos at Daloy. Nung una po, hindi po namin siya nakakausap ng direkta. Dumadaan lang po sa Tres Mundo, member, at doon po kami nakikipag-usap para iparating sa Agos. Para po kami dumadaan sa butas ng Karayon sa pagsasala sa amin bago maging Tres Mundo. Kaya nung tanggapin ko po ang Tres Mundo at makausap ko ang mahal na Agos, doon ko po naramdaman ang lahat ng pagbabago sa aking katawan. Ngayon po, ikwento ko lang po naman ng isang aksidente sa motor na nangyari sa akin. Nag-overtake po ako sa kotse at nung kasalukuyang katabi ko na yung kotse, nag-overtake din siya. Hindi naman po ako tinamaan pero itinulak po niya ako sa kabilang kalye sa may balon. Doon po ako slide at nakita ko, nung umi-slide ako, matatama ako sa guardrail. Doon ko po naisip na, sabi ko po, ama ko, spiritual, bahala ka na. Pero para pong slow motion ang nangyari sa akin, umi-slide ako siguro mga 10-15 meters, umiwas ako sa guardrail, hindi ako tumama. At sabay tayo ko na agad noon. Wala akong nararamdaman sakit ng katawan. Kaya pasalamat din po ako dahil kung tumama ako sa guardrail, baka patay na po ako ngayon. At ang ito po namang huling, marami po kasi akong naranasan na. Pero ito po ang pinakamahalaga na patotoo ko bilang isang Tres Mundo. Noong pong mga ilang buwan po na naging Tres Mundo na ako, natulog ako sa kwarto ng anak ko. Dahil wala naman siya sa bahay, dahil natulog ako sa kwarto ng anak ko. Ang kama po ay katabi ng pader. Habang natutulog po ako, para akong binangungot, para akong nananaginip na hindi ko maintindihan. Pero nagising ako, napamulat ako. Doon ko po nakita na ang tatlong black spirit ay nakasama ko sa kwarto. Ang isa nasa kanang kamay, yung isa nasa kaliwang kamay, at ang isa ay nasa paa. Hindi ko po alam kung paanong pakaramdam ko, hindi po ako makagalaw noon. Para akong nakoma. Parang bahagya akong inianak sa kama, mga ilang sandali lang, tapos ibinabauli ako. Hindi naman po sila nagsalita. Pero kita ko po sila, parang iisa mo ka. Hinawakan po ulit nila ang braso ko at saka sila umalis. Nung gabi po yun, kinabukasan, nag-message po agad ako sa Tres Mundo nating kasamahan. At ikinukwento ko nga po na yun nangyari sa akin. Sabi niya, ganyan ang nangyari kay Agos at Daloy.
Pero noong pong panahon yun, hindi ko pa nakakausap o naikwento kahit kanino dahil hindi ko pa nakausap si Agos at Daloy. So wala pa po akong alam kung ano talaga ang istorya ng mahal na Agos. Pero sa pangyayari pong yun, noong makausap ko na si Agos at Daloy at sinabi niya na yun din ang nangyari sa kanya, kaya ito po ang tunay at buhay na patotoo na ipararating ko sa inyo. Ang nangyari kay Agos ay lahat ay katotohanan. Yun lang po at masayang araw po sa inyo lahat.